Hello everyone! Welcome back to our segment, Straight from the Heart. Kung saan ang matutunghayan mo ay mga totoong kwento ng buhay na nagmumula sa ating letter centers. Kaya kung bago ka sa channel ko na to, huwag mong kalimutan kalabitin ang subscribe button sa baba, hit that bell and click all para lagi kang updated sa ating mga bagong episode. Kaya tara na, pakinggan na natin ang ating tampok na istorya. Isang napakalaking pagsubok ang maging isang OFW na iiwan mo yung mga minamahal, lalo ng taong nagbigay sa iyo ng buhay na may malubhang karamdaman. Ngunit wala kang ibang paraan pa kundi ang umalis upang maging pananatungkulin na kumita ng sapat upang matustusan ang kanyang mga pangangailangan. Ngunit sa kabila ng isang kahilingan na antayin niya ang iyong pag-uwi, matatanggap mo isang balita na guguho sa iyong mundo. Dahil hindi mo na siya magagawa pang mayakap, makausap, at maipadama ang pagmamahal sa iyong pag-uwi. It was 2005 nang dumaing sa akin ang aming ina tungkol sa pananakit ng kanyang tiyan na nagiging malala ang nararamdaman niyang kirot kung kahit napilitan kaming ipadoktor siya. Maraming mga naging test ang dinaanan na hindi matukoy kung ano talaga ang dahilan hanggang sa humantong sa kinailangang idaan siya sa isang colonoscopy at doon namin nalaman na mayroon pala siyang colon cancer. Sa kabila ng problema pinansyal, iisa lang naging sagot namin magkakapatid kundi ang sige lang, operahan at bahala na. Andiyan dyan ang Panginoon upang tulungan kami makagawa ng paraan. Ang importante, magawa ang kanyang operasyon. Sa awa ng Panginoon, naging maayos ang operasyon ni Mama. Ngunit, sa hindi inaasang pagkakataon, sinabi ng doktor na after ng operasyon na yon ay na-trace nila na meron na palang komplikasyon at meron ng stage 4 cancer sa atay si Mama. Isang panibagong dagok na kailangang harapin. Napilitang huminto sa trabaho ang kapatid kong bunso upang siyang personal na mag-alaga sa aming ina. Sa panahon na yon, maganda naman ang trabaho ng aking pangalawang kapatid kung kaya't siya yung halos nagbubuhos ng pinansyal na tulong para kay Mama. Ako naman ang mga panahon na yun ay nag-a-apply pa ng trabaho sa abroad. At sa awa ulit ng ating Panginoon, natanggap ako. At Setyembre ng taong din yon ay nakabiyahe ako papunta ng Saipan. Bago ko umalis, sinabi ko kay Mama na kailangan ko lumayo, kailangan kong magtrabaho upang makatulong sa pinansyal niya pangangailangan para sa kanyang gamutan. Masakit man na iiwan si Mama sa ganong sitwasyon, wala akong magagawa dahil hindi naman biro ang gastusin para sa kanyang mga pangangailangan. Hindi naging madali para sa akin ang trabaho dahil kinakailangan lahat halos ipadala upang masustinahan ang mga pangangailangan sa gamot ni Mama na hindi naman namin po pwedeng iasa lang sa aming kapatid ng mag-isa. Napilitan akong isanla ang aking ATM sa aking mga sweldo upang makapagpadala ng advance sa pangangailangan para sa kanyang chemotherapy. December, nagkausap kami ng aking kapatid na bunso sa telepono. At ayon daw sa doktor, kailangan na lang namin ihanda ang aming sarili dahil sa panibagong komplikasyon na naman na nagkaroon ang kalusugan ng aming ina. Nagkatubig ang kanyang baga. Isang bagay na sinasabi ng doktor na ibigay na yung quality time sa aming ina. Sa pag-uusap namin yon, nasabi ko sa aking kapatid na ano ba ang ating magagawa para tayo nakikipagtago-puwar sa Panginoon. Si Mama ang lubid, hatak ng Diyos,
hatak natin. Kaya ang huling binitawan kong salita, kung ibibigay pa niya sa atin si Mama ng ilang taon pa na makakasama natin, salamat. At kung sakaling kukunin niya na si Mama, hindi naman ako o kung tatanungin niyo kako kung sino para kontrahin ang kagustuhan ng Panginoon. Hindi matanggap ng pangalawa kong kapatid ang aking naging sagot na para bang handa na raw ba akong mawala ang aming ina. Ngunit naunawaan niya ang aking paliwanag na nihahabilin ko sa kamay ng Panginoon kung ano man ang kanyang magiging desisyon ukol sa aming ina. Pinili kong maging normal ang aking trabaho sa mga pagkakataon na yon. Sa gitna ng hirap, sobrang pagtitipid upang magampanan ang mga dapat gampanan para lamang masuportahan din ang pangangailangan ni Mama. Naging busy ang hotel. Maraming mga trabahong dapat gawin. Sa gitna ng pagod, hindi nawawala ang mga isipin sa Pilipinas. Na-delay ang aming Christmas party. Kung kaya't inarrange ito ng January na lang daw. Kaya nagkatawanan pa nga sa hotel na tapos na ang Pasko, tapos na ang Three Kings, tsaka pa lang tayo mag-Christmas party. Pero dahil nga may mga regalong inihanda ang kumpanya para sa mga empleyado, hinayaan na lang namin kung ano yung kanilang rason nang dahil nga hindi maisisingit ang plano para sa mga empleyado. It was January 12. Habang nagkakasiya ng lahat, kinausap ako ng isa kong kaibigan na chef na bakit daw parang wala ako sa wisyo. Nakakapanibago dahil hindi raw ako nakikijamming sa kanila sa gitna ng kasiyahan. Ang tanging naging sagot ko lamang, hindi ko alam kung ano yung aking nararamdaman. Ang lakas ng kabog ng aking dibdib na hindi ko maunawaan. Sa pagkakataon na yung biglang bumuhos ang ulan, nahinto ang party doon sa garden ng hotel. Hindi ko na nagawa pang tumulong para magligpit dahil bigla akong naging blanco pagbuhos ng ulan. Naglakad ako pabalik sa aming accommodation na parang feeling ko sa sarili ko isa akong waterproof na naglalakad sa kasagsagan ng malakas na ulan. Pagdating ko sa kwarto, naging normal lang lahat. Naligo upang magbanlaw dahil may duty pa kinabukasan. Nahiga, pinilit matulog. Pinilit kalmahin ang nararamdaman. Sa gitna ng ganang sitwasyon, madaling araw, nakatanggap ako ng text message galing sa aking kapatid na bunso. Ang cellphone na gamit noon ay yung mga luma pang style ng cellphone na ang mahabang message ay putol-putol. Ang una ko nabuksan, yung pangatlong parte, yung huling parte ng text message ko natanggap. At ang agad kong nabasa, wala nang paligoy-ligoy pa. Ay yung parteng sinasabi ng kapatid ko na wala na si Mama. Parang may sumuntok sa sentido ko nung oras na yon. Biglang nagblanko ang paningin ko nang hindi ko maintindihan. Dahil sa kabila ng lahat na yon, sa kasagsagan ng malakas na ulan, babas ako sa kwarto para magpunta kung nasaan ang telephone booth para sa mga empleyado pag tumatawag kami ng overseas. At pagtawag ko sa Pilipinas, iyak ang narinig ko mula sa kabilang linya mula sa aking kapatid na bunso. Wala na nga ang aming ina. Masakit. Ang sakit. Pinili kong maging matatag. Bumalik ako sa kwarto. Nag-text sa aking team leader, sa isang captain waiter na ibinibilin ko. Sinabi ko yung nangyari.
na kung maaari bang siya yung pumasok ng maaga sa oras ng duty na ako dapat ang papasok. Pero hindi siya sumagot. Ng mga oras na yun, dala na rin siguro ng maraming nainom. Kung kaya't wala akong nagawa kundi ihanda ang aking sarili para sa pagbubukas ng restaurant kung saan ako naka-assign sa hotel na yun. Pinili ko maging normal ang lahat dahil ako lang naman akong nakakaalam. Pero sa bawat oras na dumarating ang aking mga tauhan, isa-isa silang bumabati sa akin at nagpapahatid ng kanilang simpatya sa pagkawala ng aking ina. At sa bawat paglapit nila sa akin, pakiramdam ko, nababali ang aking tuhod, umaalog ang aking katawan. Kung kaya't pilit nilang sinasabi na magpahinga na ako at sila na ang bahala doon. Pero katulad nga ng sabi ko, the show must go on dahil may responsibilidad ako sa trabaho na kailangan kong gampanan. Hanggang sa dumating ang aming executive chef at sinabi na magpahinga na ako at sila na ang bahala lahat doon sa restaurant. At gumawa na rin sila ng hakbang upang makalikom ng mga abuloy para makatulong daw sa pangangailangan sa Pilipinas. Ang tanging tanong nila sa akin kung uuwi daw ba ako, ang naging sagot ko ay ipapadala ko na lang siguro ang pera para makatulong sa pagpapalibing ni Mama. Pare, dahil hindi ko yata kakayanin ka kung makita siya na nasa ganong kalagayan na. Isang kaibigan mula sa casino ang nagsabi na umuwi lang ako at agara inabot niya sa akin ng isang ticket na binili daw niya para sa akin. Yan daw ang kanyang tulong para sa akin. Makauwi lang ako upang makita sa huling sandali ang aking ina. Naging mabilisan ang proseso ng aking pag-uwi. Magmula ng biyahe mula sa kung saang isla kami nadodoon pabalik ng Saipan hanggang sa biyahe sa eroplano. Blanco lang ang isipan ko. May nakasabay akong taga Batangas din na ang daan malapit sa may amin. Kaya naging madali magmula sa airport, isinabay na nila ako sa kanilang pauwi dahil may espasyo pa naman sa kanilang sasakyan. Sa pagdating ko sa bahay na hindi nila inaasahang makakauwi ako, dire-diretso akong pumasok sa bahay. Diretso akong sumilip sa kabaong ni ina. Ang bigat pala. Ang tangi ko lang binulong sa kanya noong oras na yon. Sabi ko naman sa'yo, diba? Antayin mo ko sa pag-uwi ko. Ang daya mo, ma. Hindi mo ako inantay. Wala akong nagawang kausapin kahit kanino, kahit sino nung oras na yon. Diretso akong pumasok sa aking kwarto. Kinabukasan, pilit kong naging normal na hinarap ang mga nakikiramay hanggang sa dumating ang araw ng libing. Sa pagkakataon na yon, hindi ko na sinisilip si Mama sa kanyang kabao dahil ayoko siyang makita sa ganong sitwasyon. Pero nung araw na ng libing, habang nakikita ko yung binababa na ang kabaong sa hukay, naramdaman kong muli ang bigat. Pero ng mga oras na yon, nakita ko ang sibol ng araw na nakangiti, na para bang sinasabi sa akin ng Diyos na kailangan naming maging matatag magkakapatid. Kailangan namin sundin ang kanyang kagustuhan. Harapin ang panibagong umaga kasama ang ngiti dahil mananatili sa aming mga puso ang pagmamahal na ibinigay sa amin ng aming ina.
Maraming salamat, Ma, sa pagmamahal mo sa amin. Sayang, di mo na naabutan ang iyong mga apo. Sana naabutan mo man lamang sila para nakakalaro mo sila ngayon. Maraming salamat. Happy birthday. Alam ko masaya ka dyan sa piling ng ating Panginoon. Dahil narap namin magkakapatid ang buhay ng puno ng tatag, ayon na rin sa iyong itinuro at sa pagmamahal na pinadama mo sa amin. Paalam, Ma. Ingat ka lagi. I love you. Sadyang masakit na may mawala o bawiin na ng ating Panginoon ang buhay na hiram. Sino man sa ating minamahal, magulang, kapatid, kamag-anak, asawa, anak, kaibigan, kalapit loob na kapitbahay, o kahit maging yung mga taong hindi natin lubos na kilala pero alam natin na merong nawala sa kanilang minamahal. Nakikiramay tayo upang ipadama ang ating nararamdamang lungkot sa lungkot nilang daladala ng mga oras na yon. Madalas marami ang nagsasabi na hindi pa niya oras, bata pa siya. Sa mga ganong pagkakataon, kahit nung sa pagpanaw ng aking ina, na sinabi ko doon sa kanyang mga kaibigan na bata pa nga kasi si Mama at that time, she was just 55. Bata pa, hindi pa oras. Ang tanging naging sagot ko lang sa kanila, Diyos lang naman ang tanging magsasabi kung kailan niya ititiklop ang libro ng ating buhay. Hindi natin karapatan na isumbat ang mga pagkakataon na yon. Dahil alam natin, dalawang bagay lang ang totoo sa mundong ito. Ito ang katotohanan una na naririto tayo ngayon. At ang pangalawang katotohanan ay paparaw tayong lahat. Ang sabi nga, everyone comes, everyone goes. Iba-iba nga lang ang panahon, iba-iba nga lang ang pagkakataon. Hindi natin alam kung kailan niya ito babawiin, hindi natin alam kung paano niya ito babawiin. Ang tanging masasabi ko lang, iparamdam natin sa ating mga mahal, sino man, lalong-lalo na sa ating mga magulang, sa ating asawa, sa ating mga anak. Ibigay natin yung panahon, yung oras na nasasabi natin at ipadadama sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Dahil hindi na nila yun maririnig pa sa panahon na nandoon na sila sa loob ng kahon na yun at ibabaw na sa ilalim ng lupa. Huwag nating hintayin yung pagkakataon na tsaka tayo magsisisi na hindi natin nasabi. Naging magaan kahit mabigat para sa akin ang pagkawala ng aking ina. Dahil bago ako lumisan, nasabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. At mula pa noon, ipinadadama ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Spoiled siya sa akin. Hanggat kaya ko pag may hinihiling ng mama ko, ibinibigay ko kasi sabi ko nga, yun ang kasiyahan niya eh. Sukli. Sa pagmamahal eh, binibigay niya sa aming magkakapatid. Kaya sana manatili tayo na ipadama sa ating mga minamahal kung gaano sila kahalaga sa atin. Hindi kung kailan wala na sila, tsaka tayo hahagulgol para ipakita ba sa iba na mahal natin ang nawala, hindi niya na yun madarama, hindi niya na yun maririnig pa. Kaya sa muli, sasabihin ko lang, sa bawat minamahal natin, sa bawat minamahal ninyo, ipadama, ipakita. Huwag niyong sayangin ang bawat oras dahil katulad nga ng nabanggit ko, hindi natin alam kung kailan ititiklo ng ating Panginoon ang bawat libro ng buhay ng sino man sa ating mga minamahal. Maraming salamat po sa inyong oras,
Sana nagustuhan ninyo ang aking munting handog sa aking ina para sa kanyang paparating na kaarawan sa November 13. Sana po patuloy ninyong subaybayan ang aking channel at nais ko lang pong ipahayag na ito ang magiging last part ng Season 2 ng Straight from the Heart True Stories. Kailangan ko magprepara, kailangan ko maghanda at may mga iba akong pinaplano. Siguro nakita ninyo kung paano yung konting pagbabagong ginawa ko sa ating introduction. Humihingi ako ng inyong komento sa mga sumusubaybay sa ating mga tampok na istorya. May lalagay nyo dyan sa ating comment section sa baba kung ano ba sa nakikita nyo yung mas maganda na pagpalit-palit ng aking presentasyon, dahil pinipilit kong pagandahin sa tuwina upang maiparating sa inyo ng mas maayos at mas nadarama ang damdamin ng bawat istoryang ipinadadala sa atin ng ating mga letter senders. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Saglit lang naman po ako magpapahinga dito para sa ating segment na to, at ihanda ko lang para sa pagbubukas ng ating Season 3. Hihintayin ko po ang inyong mga suggestions, ang inyong mga komento, ang inyong mga payo. Kung sa tingin ninyo may mga dapat bang ayusin. Pasensya na nga pala dito sa ating uling episode dahil garal-gal ang boses ko. Medyo mahina yung pagkaka-record. Alam nyo naman siguro kung anong nararamdaman ko. Again, maraming salamat po sa inyong lahat at sa aking mga subscribers. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking channel. Sa aking mga bagong subscribers, maraming salamat. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please don't forget to click like, leave your comments below, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all so you'll not miss any new updates from me, especially dito sa ating segment na Straight from the Heart. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. Maraming salamat po, at muli naririto po ang ating mga munting anghel, ang ating mga little warriors na sinusuportahan ng aking channel, at ang mga patuloy na sumusuporta sa aking advokasya para tulungan ng mga little warriors, ang aking mga valued members. Sana po masuportahan nyo rin po sila. At muli nagpapasalamat ako sa ating kaibigan na si Kwento ni Pedro para sa ating tampok na featured song, no? Ang kanilang Bagong Umaga. And guys, sana supportahan ninyo ang Kwento ni Pedro Band dahil ilalabas na sa Spotify ang kanilang album. Ayan. So, nagpapasalamat ako lalong-lalo na kay Joseph Sesek para sa pagpayag ng manatiling maitampok ang kanilang kanta sa ating mga istorya na nilalakad dito sa Straight from the Heart, kahit na ilalagay na sila sa Spotify. Maraming salamat, Kwento ni Pedro. At guys, sana supportahan natin ang ating mga indie OPM bands para manatiling matatag at matibay ang mga original Filipino music. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat kung nasaan panig man tayo ng mundo. Sana patuloy na nakakapagdala ng inspirasyon sa inyo ang mga istorya na iahayag, idadirig ang mga munting payong aking naiaambag sa ating mga letter senders, sa kanilang mga dalahin, sa kanilang mga isipin, na makaluwag sa kanilang mga damdamin. Sana nakakatulong at sana nakakapagbigay sa inyo. Sabi nga natin, di ba, kung nakaka-relate ka, kung nararamdaman mo, nakahawig ng nangyayari sa iyo, sana nakakatulong sa iyo ang aking munting ambag dito sa segment na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. At muli, ingat sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Ingat sa aking pamilya, Mami. I love you so much. To my 2 kids, Dix and Rachel, love you guys. Ingat. To God be the glory. God bless us all.
nang may ngiti sa aking mga labi. Ang tinig mo sa puso namin ay buhay. Sana'y malaman mo, di ka nag-isa. Sana'y malaman mo, di ka nag-isa. Sa kabanatang to, kung ako'y iiwan